So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video ito is mula naman kay Boss Balita TV. So, mayroon ito pabagawat na restuhin na lahat nagsanib puwersa prosecutor at NBI, mga senator, judge, huli kasabwat ni VP Sara ? So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga ka-Noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, aarestuhin na lahat ng sanib sa prosecutor at NBI, mga senator, judge, huli kasabwat ni VP Sara ? So yeah, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe ang prosecutor at NBI nagsanib puwersa. Huli ang mga kasabwat ni VP Sara matapos di umanong una ng tumakas ang mag-inang Celebiste at Legarda. Sabay-sabay na silang makukulong. Sunod sa magkapatid na si Senator Alan at Sayang talaga tong si Senator Loren Legarda. Ang ganda naman na dati nito eh. Nung hindi pa to dumikit sa mga Duterte. Di ba? Kayo din ba? Pansin nyo rin ba yan? Pero ngayon, wala na. Para na silang ano talaga. Di ba? Nagiging Cayetano siblings na, di ba? Tapos, men, tignan nyo yung, yung page ni Senator Loren Legarda. Yung about sa 17 years hearing ata yun, yung ginawa niyang batas 17 years ago. Grabe, sobrang daming troll. Alam nyo yung mga troll na parang nililift up siya. Na parang, oy, ang ganda ng batas na yan, ganyan. Kasi alam nila na uulanin sila ng bashing eh. Pia Cayetano. Kasama din sa aarestuhin ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos at isang nagpipiling sa Duterteng abogadong judge senator. Aarestuhin din si Senator Robin Padilla. Tara, Tsaka kawawa din si Robin Padilla. Nag-aabogado siya sa mga Duterte. Si Marcoleta nga hindi umubra eh. 'Di ba? Partida abogado pa 'yon. Tapos ito si Senator Robin, nako. Ano bang nito, achievement nito? Nakagawa ng batas nung nasa kulungan ba siya? panoorin natin to. Ay direct sa last topic na lang natin sa inyo, yung tungkol sa mag-ina kay Senator Loren at saka kay Congressman Leviste. Anong impact nung kanilang unscheduled trip overseas doon sa nakatakda sanang pag-appear nila on the basis of the subpoena issued by the Bureau? Well, maganda pa tinanong niya kasi may mga galing na abogado na na nagkokomento eh. Merong isang attorney buwang, meron naman yung isang attorney nakakapiraso. So, may mga nagko-comment na bakit ko daw in-announce. Hindi ko po in-announce. It was there was a question thrown to me by the media na nandirito po ba sa bansa ngayon si Congressman Leviste tsaka si Senator? Sabi ko, of course, because of my position, I have information that they travel. And I cannot lie to the media, sabihin ko, hindi ko alam, or sabihin ko, andirito sila. But the evidence will show na nag-travel. Tama. Tsaka bakit niya naman itatanggi yun? Hindi naman sila magkakampi. 'Di ba? Isipin nyo nga. Sila. Ngayon, I'm no expert. Ano ba yung opinion? I think everybody's entitled to their opinion. Para sa akin, personally, the timing is not good. Because they're being subjected to an investigation both on the Ombudsman and si Congressman Leviste, other than the Ombudsman, etong issue na to. And he traveled when the time that it was announced na he will be subpoenaed by the NBI. So hindi po maganda na pananaw na aalis ka sa gagitnaan ng mga ganitong usapin. Lalong-lalo na kung mahilig kang mag-post sa social media na sinasabi mo, naiinip na ako, walang pumapasok na congressman, gusto ko mag-session na, nung naka-recess. Ngayong umaandar na yung session, bigla ka magbabiyahe. So, it defies your position in logic. Hindi po pwedeng ganun. At ako naman, with all due respect to my kumadre, to Senator Loren, she's entitled to help break or anything. Pero, since you're asking, sa akin lang, personal ko, and you may agree or disagree with me, na hindi po
siguro maganda yung timing. Opo, pero yung mga magagaling na abogado, siguro kung kasagpi nila yung nagbiyahe, sabihin, kailangan kung kalaban nila yung nagbiyahe, nako, isang katerbang bus siguro yan, yung mangyayari dyan. Yun nga eh. Di ba? Yun nga eh. Kung sa kampo nila PBBM nangyari yan, malamang sisitahin nila yan. Di ba? Ang kinamalos lang nila, mostly sa nagta-travel, is nasa side nila. Di ba? Si FPRRD dati nag-travel. Si Sara Duterte travel ng travel. Di ba? Si Baste, yung tinatrain niya mag-travel ng 2 months ata yun. Si Pulong ba yun or si Baste? Correct me if I'm wrong. 2 months. Di ba? Tapos ito naman, si Loren Legarda. Harry Roque nag-travel din. So masisisi nyo ba yung tao na questionin yung pag-travel nyo? Gayong alam naman natin na mostly sa kakampi ng mga Duterte na nagta-travel, hindi na bumabalik. Di ba? Tinatakasan nila yung mga pananagutan nila dito. Like Harry Roque. Question nyo ba yan? Baka nga si Bato nasa ibang bansa na eh. Di ba? Hindi natin alam. Nag-backdoor? I don't know. Nadadala na kasi yung tao, men. Knowing na itong sa kampo ninyo, sinasamantala nyo or ang iniisip kasi nitong nasa kampo ng mga Duterte para matakasan nila yung pananagutan nila ngayong taon na to, mga kasalanan nila before, is magta-travel sila. Kasi parang magbibilang lang sila ng 1 to 2 years. Kasi siguro, ini-expect nila na magiging presidente si Sara Duterte. By 2028, babalik sila yan dito. Lilinisin yung pangalan nila. Then, wala na. They escape jail time. Parang ganun. Diba? Kasi aware sila eh. Yung mga kasama nila na sobrang tapang na harapin yung kaso nila kasi akala nila magaan lang. Si Marcoleta, up until now, hindi pa rin nakalabas. Si Defensor, si Kibuloy. Diba? Pero kung ako kila Loren, wala naman silang dapat ikabahala dyan eh kasi wala naman silang pending case sa ICC. Diba? Kumbaga dito lang naman sila sa Pilipinas. At least kahit pa paano, mararanasan nila. Diba? Na dito lang sa Pilipinas litisin. Ito yung problema sa kanila. Hindi nila kini-question yung mga kasama nila. Or yung nasa part ng Duterte, ano ba yan, cult or Duterte clan, whatsoever. Diba? Na, Madam Loren, dapat hindi ka na lang tumakas. Harapin mo yung kaso mo. Buti ka pa nga eh. Diba? Dito ka sa Pilipinas lilitisin. Dapat ganyan din yung stand ng mga DDS. Kaso lang yung mga DDS kapag kakasuhan lang doon sa ICC, biglang, kaya nagtago yan kasi doon nyo dadalhin sa ICC eh. Anak ng tulig talaga, no? Gayong meron naman silang mga kasama na dito kakasuhan sa Pilipinas, hindi naman nila inuusig na, Loren, harapin mo yung kaso mo. Total, dito lang naman sa Pilipinas yun eh. Pasalamat ka nga, dito ka sa Pilipinas lilitisin, hindi doon sa ICC. Di ba? Kaya hindi talaga ako naniniwala sa, sa sinasabi ng mga supporter nila or sa kung sino mga abogado nila na kini-question nila yung gobyerno na kasalanan nyo rin yan kung bakit ayaw harapin ni Bato yung case niya kasi doon nyo dadalhin sa ICC. As if naman na kapag dito kakasuhan si Bato sa Pilipinas is haharap din yan. Si Harry Roque nga lumipad nga ng ibang bansa eh. Alam niyo yun? Wala talaga eh. Hindi siya nagme-make sense, man. Naalala ko na yan dahil nung may mga congressman na apparently belongs to the administration na gusto magbiyahe, sila rin yung maiingay eh. Na hindi dapat magbiyahe ang mga yan, ganyan-ganyan. So, hindi po maganda eh. I think we have to be objective. Kung panahon dapat na, hindi yung personality, kundi yung actions yung titingnan natin. So, I challenge yung mga abogado na buwang tsaka maliliit. Tanungin ko kayo, ano ba pananaw ninyo sa pagbabiyahe na yan? Tama ba? O paligtarin natin siguro kung ang magbabiyahe siguro ay yung halimbawa yung medyo kaalyado ng gobyerno na nasa sakdal sa isang kaso, baka iba yung sasabihin nyo. Sige, may question ako directed to Congressman Ridon tsaka kay Attorney De Leon. Nagiging clear na ngayon na there are some senators na who are not acting as senator judges na maging impartial. At
pinapakita nila na parang dinidefend talaga nila si VP Sara. Ano yung dapat gawin ng presiding judge or even the Senate President? Wala siyang gagawin. 'Di ba? Yan yung nakakalungkot na medyo nakakainis din kasi yung Senate Presiding Officer natin is wala siyang ginawa na yung kasi bawal pala yan or nasa rules pala nila yan na supposed to be yung mga senator judges. Huwag talagang i-epal-epal sa social media about sa impeachment na yan. Huwag silang magbigay ng mga kung ano mang mga hinaing nila. Di porket kasamahan nila yan, kalyansa nila yan. Kasi dapat nga impartial. Pero hindi yan yung nangyari. Diba? Dati ba yan? Parang kinukall out na ng tao yan. Uy, ganito, gawin mo, ganyan, ganyan. Bakit ganito, bakit ganyan? Pero yung presiding officer natin, parang ngayon pa lang natin narinig na nagsalita na na yung si Ligutan nag-post about doon sa misleading. Di ba? Na parang kini-question na tuloy yung kay Ligutan na, uy, ba't mo dinadala yan? Kasi parang inano ni season yun eh. Actually, kasalanan din ng abogado ni Duterte yan eh. Kung bakit mapagpupukusan tuloy natin. Di ba? Yung mga senator judges nila na iepal-epal doon sa social media. Diba? I think yung pinakamalaking issue nila yung yung pag-post ni Pia Cayetano ng spliced video nung kay Jokno, diba? Yun yung literal talaga kasi prosecutor talaga yung question niya. Tapos senator judge pa siya. Maintindihan pa natin kung nagbabardagulan yung prosecutor at saka yung defense. Diba? Kasi silang dalawa talaga yun. Diba? Na parang may bad blood na sila dun sa Senate nung cross-examination or whatsoever. Pero ito, senator judge versus prosecutor. Diba? Like senator judge ka, dapat nasa gitna ka, tapos ikaw mismo kung may question, diba? Doon sa senator judge, okay lang sana kung yung pag-question mo doon sa senator o sa prosecution na yun is fair. Kaso lang hindi. Parang favorable pa rin sa mga Duterte. Kaya pangit. So kayo ba, anong masasabi nyo dyan sa Senator Presiding Judge natin na si Senator Escudero about dyan? Comment nga kayo sa baba. Medyo nainis din ako sa part na yan eh. Should they remind the senator judges to be impartial and not interrogate yung mga witnesses na Malinaw no, sabi nga ni Senator Robin Padilla, wag one-sided, 'di ba? Pero ang binibigay niya sa prosecution at sa defense, we are in an adversarial system. Parang gusto ko itapon lahat ng mga lowbox ko eh. Parang walang silbi at nilelecturean tayo sa sistema ng legal nitong si Robin Padilla. Pero the way he is asking questions, kitang-kita na para ba nag-aabogado. Sa bagay, sinabi niya naman noon na kahit nasunugod siya, magtutunog Duterte siya. Pero one thing mga ngamoy Duterte. Yan yung exact sinabi niya. Or correct me if I'm wrong, yan ba? Mga ngamoy Duterte. Baka, saka lang ako maniniwala kung madadala siya sa Hague. Tapos doon na siya tatanda. Doon ako maniniwala mga ngamoy Duterte siya. Pero kung ganyan lang, parang pakitang tao lang ni Robin yan eh. Marami din kasing nabibilib. You know? We are looking at in the advocates of public interest law and in the different organizations that I belong to is yung curious proclamation niya na in his questioning na siya ay komunista. No? Bakit siya NPA, sabi niya, di ba? Bakit siya sa akin scandalous? Kasi di ba Lieutenant Colonel ito, reserve ng Army, hindi ba tantamount to espionage yan? And hindi ba dapat itignan ng ating investigating agencies kung may espionage na nangyari? Kailan siya naging NPA? At bakit siya part ng Army kung ganon? Ano yung mga pinamimigay niyang state secret, state evidence na accessible sa kanyang security clearance? Diba? Kahilan tong nangyari itong mga itong bagay nito. So pinag-aaralan namin ngayon yan, no? Pero I'd like to say that kung sakasakali niya ng proclamation niya na NPA siya, bakit siya nasa Army? Having said that, apart from Robin, yan din yung lakas maka-ob-ob eh, di ba? Sobrang lakas maka-ob-ob talaga ng statement na yan. Or kung mapapansin nyo naman, every time talaga na si Robin kapag tinatanong niya yung witness, taga saan,
taga-san, tapos biglang ba na siya, taga dyan din ako, or ano din ako dyan, or ano din ako dyan. Like, parang hindi siya nauubusan, parang siyang tito na lasing, di ba, na maraming kwento. Hindi siya nauubusan ng kwento. Pero syempre, yung mga DDS supporter nila, sobrang bilib na bilib sa part na yan. Like, wow, ang talino ni Robin. Sobrang talino ni Robin, par. Ginigisa. Ginigisa yung witness, ginigisa yung kalaban. Paano hindi nyo ginigisa, hindi nyo pinapasagot? Di ba? Hindi nyo pinagpaliwanag. Magmumukha talagang ginigisa yon. Hindi nyo pinagpaliwanag Tinatanong, ano ba to? Ano ba to? Tapos kapag kasasagot yun, hindi. Yes or no lang isagot mo, anak ng tinapa, di ba? Magmumukha talaga yung astig siya doon. Pero syempre sa mga marurunong anak ng tokwa, ano yun? Yun na lang ba yung kaya mo? Hindi mo kayang i-handle yung facts. Di ba? Speaking of, yung NPA na yan na pinagmamayabang ni Robin, isipin nyo par, ano yung gusto niyang i-ano dun sa mga witness about kay VP Sara. Kini-question niya, alam nyo ba na infested NPA whatsoever? Alam nyo ba na kailangan natin ng mga sources, something like that? Kailangan natin magbigay ng reward sa mga informant about dyan sa mga NPA thing na yan kasi nga infested yung Davao, infested yung mga mag-aaral, infested yung mga school. Anak ng toka, pinagmamalaki mong kabilang ka sa part na yan tapos ipapalabas mo ngayon na kailangan talagang puksain yan. Di ba? Di sana dapat may ginawa ka dyan. Mga kasamahan mo pala yan Mga friend mo pala yan Di ba? Hindi talaga hindi nagmi-make sense Like, ano nila ngayon, especially si Senator Robin, na alam nyo ba na dapat talaga confidential yung bagay na yan kasi yung mga informant natin, alam nyo naman about yan sa mga NPA thing or whatsoever. Like, akala ko ba sobrang close nyo sa mga NPA? Si FPRRD nga, sobrang proud nga siya na medyo sila sa NPA, mga rebelde, na nakakuha ko siya ng boto ng mga rebelde. Tsaka si FPRRD, binoto din niya ng mga rebelde Diba? Meaning may something sila. Tapos ngayon, gagamitin yung depensa yan. Na kesyo, kailangan talaga nating maglabas ng mga malalaking halagang pera about sa informant na mga ganyan kasi infested tayo ng mga rebelde o ng mga NPA thing na yan. Kaya minsan talaga, di ko maiwasang matuwa kapag may mga nakakarne dyan Diba? Corn beef. Kasi parang hindi talaga nagme-make sense Sobrang concerned sila. Tapos malaman-laman natin, yung isa part pala, communist ako. Ganyan anak ng tokwa talaga. Like, di mo maintindihan talaga na gagamit na nga lang kayo ng palusot is yung sobrang hirap pang i-digest. Parang ganyan. Ewan ko, puro kabubuan talaga. Padilla, di ba? Nakita naman natin yung line of questioning ni Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano. We condemn in the strongest possible terms yung asal ni Pia Cayetano na nagpuput ng splice video na parang Splice Girl, no? Na splice video, pinapalabas niya in a wrong light, in a wrong angle, yung exchange supposedly ni Alan Peter Cayetano at ni Chel Jokno, no? Is that the behavior of impartial Senator Judge? It is not. It is looking like nagiging propaganda machine pa siya. And that is heavily unacceptable, which is why last week our group again filed an ethics complaint against kay Pia Cayetano, no? Tandaan rin natin na sila Alan Peter Cayetano naging involved din sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa, which is also a complaint right now that is still pending with the Ombudsman. Hopefully, we will already be able to resolve that at the soonest possible time, no? Yung kay Senator Amy, nagtataka naman ako kung bakit para siyang nag-aabogado na nilalaglag na yung staff ni Vice President Sara Duterte. In fact, nung narinig ko yan, sinabi ko, Yung naman kay Senator Raimi, naman yan maingay lang, di ba? Parang tunog lata lang pero walang laman. Di ba? Mas naiinis pa ako kay Senator Robin. Si Raimi kasi parang minimimik niya lang si Robin Padilla Di ba? Parang ginagayan niya lang. Pero wala, para lang din siyang eng-eng dyan. ko na nga kanina, nung line of questioning niya, kung ako staff ni Sara Duterte, kakabahan na ako Ilalaglag rin ako rito someday. Gagawin akong scapegoat.
Sara Duterte cannot have her cake and eat it too. She cannot proclaim na successful lahat ng mga operations ng Vice President. Pero, tapos siya ang leader, tapos pagka merong kabalastugan, staff niya lang. Pero pag may success, siya yung head of agency. Hindi ba? Hindi. Yan yung problema. Diyan papasok yung problema. Kapag ka may something na good na nangyayari, kaya ano yan. Pero kapag ka hindi naman, kasalanan ng staff yan. Ay, nako, sira. Ulings. Pwedeng ganun yung asal eh. She is the head of agency and ang tandaan natin in impeachment proceedings, ang pinag-uusapan lang natin dito is her continued fitness to remain in office. It does not inspire confidence na ilalaglag mo yung mga tauhan mo kasi may mga korupsyon pala nangyayari under your nose at ituturo mo nila subsequently na sila ang nakinabang. Sila ang hindi nag-liquidate. Tsaka, kung staff mo mismo yung may kabulstog pinaggagawa niyan, kung sabihin na natin, totoo man, edi may problema ka pa rin. 'Di ba? Kasi hindi ka talaga, functional. Or yan, wala ka talagang pake, or wala kang ginawa, or kapalpakan mo pa rin yan. 'Di ba? Kapalpakan mo pa rin yan. Labo nga eh. Parang kapag may goods na nangyayari, hindi naman kinikredit yung hindi naman kinikredit yung mga staffs eh. Like for example, yung mga senador nila. Do you think yung mga pinaggagawa nila dyan, work talaga nila yan? Work ng staffs nila yan, men. Mostly dyan. Bakit may credits ba? Na, ito, yung staff ko dito, yung nag-research nito, yung staff ko dito, yung nag-offer sa akin ito na ito, gawin ko, ito, ganyan. Tapos kaya nga, ina-applause nyo ko, pinapalakpakan nyo ko, di ba? Tapos kapag for example, magkamali ka, pasensya na talaga kayo mga kababayan. Yung staff ko kasi nagkamali sa part na to. Like, anak ng tokwa. Di ba? Dapat may gawin ka rin sa part mo. I-double check mo rin. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. Ay, nako. Pwede ba yun na it's happening underneath your nose? At ibig sabihin, it does not inspire confidence at dapat hindi na siya manatili sa kanyang posisyon because of sheer incompetence, because of the betrayal of public trust, pero ultimately, it's precisely because of corruption of this magnitude that evidence shows she actually authored and she benefited from. Katulad na binanggit ko kanina, wala naman kami masyado masasabi tungkol doon sa gawi ng mga senator judges. Malaya naman po silang magtanong. Pero nakita naman din natin in the last couple of weeks, in the last month, na yung po mga witnesses naman po natin are able to respond to whichever questions that are propounded to them. So whether for the defense or yung po mga senator judges. No? So we are absolutely satisfied in the manner that they have conducted themselves, kahit very probing, very difficult yung po mga questions na tinatanong po nila. They were not swayed, hindi ho sila, hindi ho nawasak yung kredibilidad po nila. Kong Terry, ano po yung outlook natin for next week? Ano po yung mga mangyayari? Sino po yung mga tetestigo for the susunod na week po na impeachment? Katulad na po ng nabanggit nung nakaraan, so tatapusin po yung kabuuan po ng COA auditor testimony. No? So yung pong direct and cross and interpellation of senator judges will proceed and continue on Monday. Baka matapos po ng Tuesday kung mabitin po sa oras. So we are expecting the hostile witnesses such as Ms. Acosta and Mr. Fajarda to be presented on Wednesday kung matatapos po yung COA auditor. So, hopefully, yun na po, by Wednesday, sina Ms. Acosta or Mr. Fajarda na po yung maisasalang. OVP, yung DepEd Secretary Office, nung panahon na ginastos ang total of 600 plus M. Meron po ba kayong nabalita na na-achieve, may nahuli o kung ano man? Well, mabuti binalik niyo yung tanong na yan kasi yan yung isang reason ba't ako umalis sa PDP laban eh. Because I wrote an article objecting to OBP and DepEd having a confidential funds. Ang sabi ko, yung mga confidential funds, ilagay natin dun sa mga
ahensya that needs confidential funds or intelligence fund to do their job. Ngayon, kung meron silang i-operate na 'Di ba? Tsaka ano bang matatawag nyo dyan? Bakit ba OVP mismo or yung DepEd mismo yung gagawa ng mga pakikipag ano sa mga NPA or sa mga rebelde na yan or sa mga informant na yan? Pwede namang ibigay sa ibang ahensya yan. Diba? Pwera na lang kung para sa'yo talaga, like, uy, malaki-laking pera din to. Ako nang tatrabaho nito. Diba? Puporsyentohan ko na lang. Pwera na lang kung ganyan. Kasi kung ganyan, valid nga naman. Valid corruption. kailangan nila ng intelligence or information, you coordinate with the agencies na merong mandate na ganito. So sinulat ko yan doon sa isang newspaper, tapos kinausap ako ng mga taga-PDP na ba't ako nagsulat ng ganon, and they want me to speak the opposite. Sabi ko, that is something that I cannot compromise, so I have to leave the party. Kaya ako nag-resign noon. Okay. Director, kumusta na po yung kaldero? Yun. Binuksan Yan na po talaga. Yan yung kaldero talaga. Tagal niyan. Senator Ping Lacson yung kaldero. Maraming lumabas. Well, ongoing po. Just yesterday, yung dating, yung ating pong chairman ng PSC was in our office yesterday, si Chairman Pato, to give his statement and to provide us documents. Yung po mga dating official din ng PSC at POC, nagpunta rin po sa amin to provide. It's progressing very well. We're gathering enough evidence. Ang unfortunate lang dito, yung pong mga directors ng PISGOC, hindi po sila dumalo, padala ng abogado. Pero even if they will not attend, we have enough evidence also to make a reasonable and logical and legal conclusions on the matter po. Ipatatawag rin po ba si Senador Alan Cayetano? If there is a need to call him, tatawagin po natin. Pero kasi ang question naman na Do you think ba may balls si Cayetano na harapin yung mga cases niya? Or magtatago din siya kaya ni Bato? Kasi syempre si Bato, siya parang part siya ng pagpapatago nun eh. So baka lang to, baka nga siya yung dito ka muna, compadre. Tapos di niya alam, di ba? Susunod pala siya doon. Do you think may balls kaya siya? Yung si Harry Roque kasi parang naintindihan pa natin na hindi niya talaga haharapin yun kasi parang binabae din yun eh. Pero ito, but so far sila bantag nagtatago din naman eh. Mga matatapang pero nagtatago, no? Ay nako, oh my. malaki sa kanya kasi. And I think there are lawyers here in the room who can agree with me na you cannot be a chairman of the board or of the company or an NGO or a foundation without being a member ng board of trustees or board of directors. It's very unusual that he is presenting himself as the chairman, pero in any document coming from SEC, yung pinaka-updated na at saka binalikan namin yung pinakauna, he was never a member of the board of trustee ng PISGOC. What happened was he was appointed as an interim chairman by POC and PSC with the instruction and a mandate to incorporate PISGOC. So nung na-incorporate yung PISGOC, if he wants to retain to be the chairman, he should be part of that foundation. Pero hindi po, but he continued to represent and operate himself as the chairman. Although on record, ang parang pinakang CEO doon is itong si Tats, Susana, who happens to be his PE teacher in high school. So we are checking in all the angles. Kung hindi naman po kailangan ipatawag, of course, he's a senator. I'm just a bureau director. Ayaw naman natin po siguro mag-overstep doon sa ganun. If we have enough evidence already to make a reasonable conclusion and logical and also legal, okay na po siguro. Apo, Director, yung sagot nyo. Solid. So, yun lang naman, mga kanoises. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, I think House of Representative to, Correct me if I'm wrong. Courtesy. And then, Boss Polita TV.
Kabulol. Courtesy, support nyo rin yan. Original video link na description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Boss Balita TV, Tapos syempre, Filipino IC, bago nyo iwan yung YouTube channel natin. Like, comment, share, subscribe. I-like nyo na lang din kasi, dagdag algorithm din yan para, yung channel natin medyo ma-uplift ng konti, diba? And then, yeah. Yun, kita nyo naman yun about sa at least si the director, NBI director Matibag is sobrang din talaga niya, men. Solid din, solid kung magplano, like kita nyo naman kung paano niya planuhin, like kumadrit niya pala si Legarda, pero kaya niya talagang harapin, di ba? Kasi as naman, men, kung gusto nating seryosoan talaga yung trabaho natin, dapat kasi wala tayong pinipiling kasama or whatsoever, diba? Dapat bangga lang ng bangga, kahit sino pa yan. Kumadre kita, wala kaming pake, diba? Kasi yung mindset sa kabila or yung mindset ng DDS, grabe ka-toxic sa about na yan. About sa ganyan. Like, isipin nyo nung time na na-impeach si Sara Duterte dun sa House of Representatives. Kini-question ng mga Duterte fans, yung mga dating alay ng mga Duterte, bakit daw ini-impeach nila si Sara Duterte? Partida daw, kumadre, di ba? Ninong pa ng kasal or ng anak whatsoever. Like, ginaganyan nila. Like, ano bang gusto nyo? Porket ba meron tayong somewhat connections, hindi na lang kita di ba? Sobrang pangit kapag mag-i-stick talaga sa ganyan. Like, parang pinapalitaw lang tuloy nila na palakasan or whatsoever. Diba? Yun yung nakakalungkot. And yun yung gusto mangyari ng mga DDS na ay tinulungan ka ng mga Duterte na na manalo. Dapat kahit anong mali yung gawin nila, ipagtanggol mo pa rin sila. Huwag mo silang hamakin. Like, what the hell? Diba? Bakit naman ganyan? Sobrang pangit niyan. Kaya nga itong mga mostly mostly or iilan sa mga DDS diehard. Kung DDS diehard, mostly. Ito sa mga DDS diehards nagiging problema kasi nila. Kahit sobrang litaw na yung mga pagkakamali ng mga Duterte, is wala. Parang tinotolerate pa rin nila. Ewan ko, parang feeling ko hindi sila mabubuhay kapag kapag wala ng Duterte sa pwesto. Or kapag mawala yung Duterte sa politika. Alam niyo yun, parang oxygen nila si Duterte. Parang yan talaga yung feeling ko. Like, parang ikamamatay nila kung walang Duterte sa politika. Diba? Tapos ngayon, pinipilit pa nila na iboto na lang si Sara Duterte kasi na-miss nila yung ginagawa ng ama. Like, as if naman, di ba, kayang dumikit ni Sara Duterte sa ama niya. Di ba? As if naman. Tsaka kung if ever nga maging presidente si Sara Duterte, do you think ibabalik niya yung tukhang? Do you think ibabalik niya yung war on drugs? Hindi, men. Kasi alam niya mismo sa sarili niya. 'Di ba? Ang mangyayari diyan kung gagawin niya yan, yung mga kalaban niya sa politika, iintayin lang din na bumaba siya sa pwesto. Tapos pananagutin na naman ulit. 'Di ba? Kaya malabong-malabo na gawin ulit ni Sara Duterte yung ginawa ng tatay niya. So, ano bang gusto nyo or bakit nyo pa iboboto si Sara Duterte na as of now pa nga lang vice president na siya? Wala na nga siyang nagawa. Puro lang siya travel. Diba? Buti pa si Lenny kahit hindi niya bati si FBRRD dati. Trabaho lang ng trabaho. Pero itong si Sara Duterte, travel lang ng travel. Diba? Doon pa lang eh. Yung parang basihan ko kung bakit ko nasabi na parang hindi na gagawin ni Sara Duterte yung ginawa ni FPRRD is yung ginawa ni Baste doon sa Davao. Naalala nyo yun dati, parang biglang naglunsad si Baste. Baste ba yun or si Pulong? Correct me if I'm wrong. Doon sa Davao. Basta, bago pa lang yun, mga 2025, 2026. Correct me if I'm wrong na lang. Naglunsad si Baste or si Pulong ng war on drugs doon sa Davao. Tapos yun, may natsugi, mga 1, 2, 3, something like that. Tapos nabalita. Tapos yun, parang sinisimula ng tuligsain. Alam nyo yung ginawa? Tinigil. Diba? Kasi alam nila na may pananagutan talaga sila sa part na yan eh. Kaya nga nandun na sa dahig si FPRRD ngayon, diba?
Kasi may pananagutan talaga sila dyan. Kaya nga nagtatago na si Senator Bato, di ba? Kasi may pananagutan talaga sila dyan. Kaya, kung ako sa inyo, isip-isipin nyo na kung bakit nyo pa iboboto si Sara Duterte na kesyo dahil sa nagawa ng ama. Di ba yung pinaka-binibiliban nyo na nagawa ni FPRRD yung tukhang, yung war on drugs lang naman. Di ba? Though, syempre, credits pa rin doon sa mga passport or whatsoever. Pero syempre, di pa rin natin utang na loob yun kasi trabaho nila yun eh. Di ba? Pero yun nga, yung about lang sa ano ba? Yung about lang sa nagawa talaga ni Sara Duterte. Like, magbigay kayo or isipin yung mabuti kung kaya bang gawin ni Sara Duterte yung nagawa ng ama niya. Siguro, madidir niya yan na gawin pero hindi siya totally ganun kaastig sa tatay niya. And then, kung gagawin niya man yan, meaning, si Sara Duterte lang din yung maghuhukay ng libingan ng legasiya ng tatay niya. Kung gagawin niya ulit yan, imimimik niya yung ginawa ng tatay niya, wala, papalpak yan. Di ba? Ngayon nga, minimimik nga ni Sara Duterte yung way of pag-handle ni Sara Duterte ng politika eh. Hindi nga umubra eh. Hindi niya nga makuha yung blueprint ng tatay niya eh. Di ba? Tugis na tugis nga siya ngayon eh. Kaya ewan ko talaga kung ano pa yung pinaghuhugutan nyo. Di ba? Para panaluhin nyo si Sara Duterte. Yun lang naman. So anyways, kayo naman masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, Filipino IC, Boss Balita TV, House of Representative, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.